Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Kitty Chu or si Crisette Laureta Chu. Ito, sabi niya, Congressman Toby Chanco, Alliances Campaign Manager. Masyado nilang pinupunteriya ang mga Duterte, tapos sabay dagdag niya Best Singer of the Year. So bakit Best Singer of the Year itong si Congressman Toby Chanco? Yung assessment nyo, what happened, what went wrong there, and what you think you could have done differently? Okay, number one, syempre this is the reason why I've been avoiding interviews during the campaign. If you notice, I never granted interviews during the campaign because there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. Isa sa mga yun is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara, because yung October surveys namin, siyam na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, apat na lang. Just because of the impeachment, apat na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao. Kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makakumbinsi. Okay, so stop lang muna doon ha. Sabi niya, palagi silang nagsusurvey. And I believe it so. Kung hindi ako nagkakamali, opinion ko lang ito, yung Lilo Survey Group ang kanilang kinokomisyon. So, October, November, December, January, every month ang survey nila, itong alyansa. At yan na nga, maraming members ng alyansa slate ang pumapasok sa Magic 12. Siyam nga, sabi niya. Kaya lang, nagbago ang lahat nung February. February 5 yung date ng impeachment ni VP Sara. After the impeachment, apat na lang ang pumasok. February yan ha. Kaya ang matandaanan ko, February 15 yung pinakaunang rally nila sa Mindanao, Carmen, Davao del Norte. After that, wala na. Wala nang rally sa Mindanao. Nakakapagtaka. Meron silang Senate na rally sa Mindanao. Ito, after na ito ng kidnapping ni PRRD, dinala sa ICC. May April 2, may April 5, April 6, Mindanao. Biglang na-cancel. Ito na. Naniniwala ko itong sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Kaya, Best Singer of the Year, sabi ni Crisette. Kasi ang dami niyang kinakanta eh. Sige, kanta pa more, Congressman. Tuloy natin. Mga tao, why would we spend time there, no? And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint, February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So, yan ang nangyari. Yan. Maapektuhan ang mga senador natin. At nangyari nga, naapektuhan. Ang mga kongresista ngayon, binabatikos nila si Congressman Toby Chanco. Sabi nila, hindi naman ang dami namang nanalong kongresista. Mataas yung winning rate ng mga kongresista na pumirma sa impeachment. Sabi pa ng isang kongresista na the voters are smart.
sabi ni Congressman Barbers, voters are smart. They voted for the candidates who delivered. And we delivered with integrity. Oh, yan ang mga paliwanag. Ang tinitignan ng mga kongresista, yung pagkapanalo nila. Yes, totoo ang nanalo. Saka maraming kongresistang pumirma na nanalo. Kasi nga, may ganyan. Alam nyo na. Paano yung mga alyansa na senador? Happy sila na lilima ang nanalo despite the pagmamayabang ng Pangulo na 12-0. Target, that is our target, 12-0. We have the best candidates. Sa kabilang bakod, inutusan lang bumili ng suka, nagkandidato na, ganun ka-confident ang Pangulo simula sa kampanya. O ano ngayon? Lilimang nanalo. Yung dalawa, bago lang sumabog, I hope this is true, gumapang. Umalis na sa palubog na barko alyansa, pumunta na kay BP Sara, meet and greet at nagpaliwanag kung naayaw nila ng impeachment. Binulgar ni Maharlika kanina, Senator Ping Lacson and Senator Pia Cayetano. Yun yung bali-balita lang, hindi pa ito confirm. Alam nyo naman sa politika, ganyan talaga yung mga anong tawag doon? Mga galing sa mga puting ahas from reliable sources. Naapektuhan nga. Kaya, I don't know kung anong tingin ako. Naniniwala ako dito kay Congressman Toby Chanco. It makes sense yung sinasabi niya. Sir, clarify ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay, last day of session. June 2 pa magpa-aditingin ng Senado yan. Magiging issue yan sa election. So, kaya hindi ako pumirma. Tinuloy nila. O di, yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sahig, no? So, ano nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una yung anak, in-impeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa hig. Sasabihin ko sa inyo, Grabe, no? Assessment nyo, what happened, what went wrong there. Ang galing. Pinunterya ang anak, sinunod ang ama. Pinipunterya mga Duterte. Sige pa po. Congressman Chanco, kanta pa more. Best singer nga kayo. At ako, naniniwala ako kay Congressman Toby Chanco.